Bes, pakibantayan naman tong niluluto ko. May bibilhin lang ako sa labas. Tawag ni Serena sa kaibigan niyang nasa kwarto nito. Iwan mo na lang dyan, Bes. Ako na bahala dyan. Sagot ng kaibigan niya habang nasa kwarto pa ito. Lumabas ng apartment si Serena at naglakad lang papunta sa store. Malapit lang kasi ito sa apartment nila. Saktong tatawid na sana siya nang makita niya ang isang ginang. Nauna itong tumawid sa kanya at hindi nito napansin ang paparating na sasakyan. Sa lakas ng kabog ng dibdib niya, hindi na niya namalaya na mabilis na pala niyang tinakbo ang ginang at kaagad na hinila to. Aray ko! Reklamo niya na matumbas sila ng ginang. Mabilis siyang bumangon at tinulungan ng ginang na bakas pa rin sa mukha ang takot. Okay ka lang po ba? Hindi ka ba nasaktan? Nag-aalalang tanong niya rito. Maraming salamat sa iyo, Iha. Okay lang ako. Akala ko katapusan ko na. Ikaw ba okay ka lang? May sugat ka sa siko mo. Nag-aalalang sabi ng ginang habang nakatingin sa siko ni Serena na dumudugo. Okay lang po ko, hindi naman po siya malaki. Medyo mahapdi lang pero kaya naman. Nakangiti niyang anya sa ginang. Halika't gagamutin natin yung sugat mo. Tatanggi pa sana si Serena pero hinila na siya ng ginang. Hotel? Dito po kayo naka-check-in? Nakakahiya naman po kung papasok ako dyan. Hindi po ako nakapagbihis. At saka, I'm sure hindi po ako papapasukin dyan dahil sa suot ko. Nag-aalangang sabi ni Serena. Don't worry, Iha. Ako nang bahala sa'yo. Let's go. Wala sa sariling napasunod si Serena sa ginang na tuloy-tuloy lang na pumasok sa hotel. Napatingin naman ang mga empleyado ng hotel sa kanilang dalawa. Lalo na kay Serena na nakasunod sa ginang at tila nang huhusga ang tingin ng mga ito sa kanya. Huwag mo silang pansinin, hayaan mo lang sila. Sabi nito nang mapansin nitong tila nahihiya si Serena. Dinala ng ginang sa kanyang kwarto si Serena at pinaupo sa malaking sofa na nasa loob ng kwarto nito. Ang laki po ng kwarto nyo. Ikaw lang po ba dito mag-isa? Tanong niya sa ginang. Oo, Iha. Pero minsan lang. Pag may kailangan lang akong asikasuhin dito sa hotel na to, dito na ako tutuloy. Saka kakapunta ko palang kanina dito. Nakangiting sabi ng ginang. Ganun po ba? Ang yaman mo po pala dahil may-ari ka pala ng isang hotel. Kimipang ngumiti si Serena sa ginang. May kinuha naman ng ginang at dinala ito sa sofa. Kompleto sa kagamitan ng kwarto na iyon, kaya hindi na siya nahirapan pang maghanap ng gamot. Hindi ako mayaman. Sakto lang na makakain ako at ang anak ko. At makukuha mga gusto namin. Nakangiting ani ng ginang. Napaismid naman si Serena. Hindi dahil sa paggamot nito sa sugat niya kung hindi dahil sa sinabi nito. Diyos mio naman, may-ari na ng hotel sasabihin pang hindi siya mayaman. Mahinang naiiling na lang si Serena sa ginang. Matapos nitong gamutin ang sugat niya ay hindi pa siya nito pinaalis dahil doon na lang daw sila kakain. Magpapahatid ako ng pagkain dito sa loob. Gusto kong samahan mo ako sa pagkain at bawal kang tumanggi. Hindi na nakapagsalita pa si Serena nang may tinawagan ng ginang. Hindi nang tagal ay dumating na ang pagkain nilang dalawa. May boyfriend ka na ba, Iha? Basag ng ginang sa katahimikan nilang dalawa. Hindi naman kaagad nakasagot si Serena dito. Nako, wala po. Saka ayoko pang magkaroon ng boyfriend. Sakit lang po sila sa ulo eh. Nakangiti niyang ani sa ginang. Kung ganun ipakakasal kita sa nag-iisa kong anak para makabayad ako sa pagliligtas mo sa buhay ko. Nakangiting ani ng ginang. Biglang nabilaukan sa kinakain niya si Serena dahil sa sinabi ng ginang sa kanya. Ang hiling niyo po palang magbiro ano? Nakangiti pa niyang ani. No, hindi ako nagbibiro, Iha. Gusto kong ikaw ang magiging asawa ng anak ko bago ko mawala sa mundong to. Hindi makapaniwalang nakatingin si Serena sa ginang habang may tipid ng ngiti sa kanyang labi. Nang makauwi si Serena sa kanilang apartment ay saka lang siya nakahinga ng maluwag. Babaita, saan ka nang galing? Kanina pa kitang hinihintay Lumamig na lang yung pagkain, hindi ka pa rin dumarating. Reklamo ng kaibigan niya sa kanya. Diyan lang sa labas, pasensya na kung natagalan. Pangangatwiran niya sa kaibigan. What the heck? Ano nangyari dyan sa siko mo? Tarantang tanong ng kaibigan niya. Wala to, malayo to sa bituka. Malayo sa bituka? My goodness,
Ano ba kasing nangyari? Sabihin mo na nga sa akin. Pamimilit ni Rain sa kaibigan niya. Walang nagawa si Serena kung hindi ang sabihin ng totoo sa kaibigan. Maliban na lang sa gusto siyang ipakasal ng ginang sa anak nito. Mabuti na lang at ayos ka lang. Oo nga salamat sa pag-aalala. Siyempre, kaibigan kita no, kaya dapat lang mag-alala ako sa'yo. Salamat, Rain. Nagkaya ka pa ng mag-iibigan bago sila naghiwalay. O siya, aalis na ako. Kumain ka na lang dyan ha. Nauna na akong kumain sa'yo, gutom na ako Okay lang, kumain na rin naman ako. Mag-iingat ka. Kumaway lang si Rain sa kaibigan bago ito umalis. Nakasandal sa hindi kalakihang sofa nila si Serena at inaalala ang sinabi ng ginang sa kanya. Gusto kong bago mawala ang buhay ko, makita ko munang ikasal ka sa anak ko, iha. Alam kong ikaw ang nararapat para sa kanya. Kaya gusto kong bago ako mawala sa mundong to, makita ko muna na nasa maayos siyang kalagayan. Napapikit si Serena nang maalala ang ginang. May calling card tong binigay sa kanya pero wala siyang balak na tanggapin ang offer nito. Lalo pat hindi niya kilala ang mga ito. Kahit niligtas niya ang buhay ng ginang, ayaw pa rin niyang mag-take advantage dito. Kinabukasan, kahit masakit ang siko niya, bumangon pa rin siya para magtrabaho. Ayaw niyang may masayang sa oras niya, kaya kahit may dinaramdam ay pumasok pa rin siya. Uy, alam niyo na bang balita ngayon na ikakasal na raw ang sikat na si Mark Romero sa hindi kilalang babae? My goodness, ang swerte naman niya't nagustuhan siya ng ina ni Mark. Kung ako siguro yun, di na ako magpapakipot pa syempre. Hindi lang naman mayaman si Mark. Ang gwapo rin ito at isang sikat na CEO. Ani nang kasama ni Serena sa trabaho. Naiiling na lang siyang nakikinig sa mga ito. Naalala niya tuloy ang ginang. Ay, tumigil ka nga Serena. As if namang ikaw ang tinutukoy ng mga yun. Assuming ka. Naiiling na lang si Serena sa naisip niya. Uwian na. Tumayo na si Serena para sana umalis. Pero pagharap niya ay nabangga niya ang isang bagay. Kaya napadaing siya dahil sa sakit. Are you blind, miss? Para hindi mo ako makita? Napataas ng tingin si Serena dahil sa sinabi ng lalaki. Sa tingin mo ba nandito ako ngayon kung hindi ako nakakakita? Bulag ka rin ba? Balik na tanong niya sa lalaki. Kasi ako hindi Kitang-kita ko nga yung masamang ugali mo sa katawan. Hindi porket gwapo ka, irerespeto na kita. Kasalanan mo kung bakit tayo nagkabangga. Dahil ikaw ang bulag, kita mong nakatayo ako rito Bakit ka nandyan sa likod ko? Puna ni Serena sa lalaki. Ang ibang mga empleyado ay nagkatinginan at natatakot para kay Serena. Dahil kilala nila kung sinong lalaking kausap ng dalaga. Mag-sorry ka sa akin dahil ikaw ang may kasalanan dito. What? And who the hell are you para utusan ako mag-sorry sa'yo? May diing tanong ni Mark kay Serena. Pinasadahan pa siya ng tingin nito mula ulo hanggang paa. Kahit ang buo mo pang pagkatao kaya kong bilhin. Dahil ang mga katulad mo ay kilalang kilala ko na. Bulong ng lalaki kay Serena. Agad natigilan ng dalaga sa sinabi nito pero nang mapagtanto ang binitawan nitong salita, ay isang malutong na sampal ang dumapo kagad sa mukha ng lalaki na ikinasinghap ng lahat. Dahil kilalang kilala nila kung sinong kaaway ni Serena. Bagay yan sa'yo. Mayaman ka nga, wala ka namang modo. Hindi porket mahirap lang kami kaya mo na kaming bilhin. Kahit mahirap lang kami marunong kaming rumispeto sa kapwa naming tao. Hindi kagaya mo. Nakapag-aral nga sa mamahaling universidad, wala namang modo. Galit na sabi ni Serena bago iniwan ng lalaki. Napahawak na lang si Mark sa pisngi niyang tinamaan ng sampal ni Serena. Napatiimbagang pa siyang nakatingin sa papalayong babae. Agad naman na napaiwas ng tingin ng iba pang mga empleyado nang matalim na tingin ang ipinukol ni Mark sa kanila. Gosh, nakakatakot talaga siya. Kung makatingin, para ka na niyang ililibing ng buhay. Anya ng isang babae na sinigundahan naman ng lahat. Talaga bro? Wow, first time na may sumampal sa'yo At empleyado ko pa. Sino naman ang babaeng yun? Matanong ko nga mamaya. Tinawanan ni Drew si Mark. Unang pagkakataon kasi na may babaeng sumampal dito at insulto ito para sa binata. Gusto ko makilala at malaman kung taga saan ang babaeng yun. Nagkakamali siya ng binangga. Seryosong sabi ni Mark. Oh come on bro, huwag mo nang patulan. Babae lang yun. Tsaka palipasin mo na lang. Etong tanong kong sagutin mo.
Sino ba yung ipapakasal ni tita sa'yo? Bakit parang ang bilis naman yata? Naguguluhan din si Drew sa pasya ng tita niya. Don't mind that stupid thing. Hindi ako magpapakasal kung sino man ang babaeng nagustuhan niya para sa akin. Wala akong panahon sa mga babae. Libre ka ba? Baka pwedeng samahan mo naman ako sa bar. Tanong niya sa kaibigan. Sure, tapos na rin naman ako. Tsaka uwian na, kaya let's go. Sabay nang umalis ang dalawa sa opisina ni Drew. At ang kaninang maingay na mga naiwang empleyado ay biglang natahimik nang makita nila ang seryosong mukha ng dalawa. Goodbye, Sir Drew, sabi ng isang empleyado. Tumangulang si Drew sa babae at walang lingon-likod na lumabas ng kumpanya. Pagdating nila sa bar, kaagad na nag-order ang dalawa. Nakailang lagok na ng alak si Mark nang magsalita to. May kontak ka pa ba kay Theo? Tukoy ni Mark sa kaibigan nilang isang private investigator. Oo naman, bakit? May papagawa ka? Yeah, gusto kong malaman kung sinong babaeng nauto si Mami para pakasalan ko siya. Magbabayad ako ng malaki. Kailangan malaman ko ang totoong pagkatao niya. Okay, tatawagan ko siya at sasabihin ko sa kanyang nais mo. Thanks bro. Matapos makainom ng 2 bote ay nagpa siya ng 2 na umuwi na. Pagdating ni Mark sa bahay nila ay ang ina kaagad ang hinanap niya. Sir, nasa kwarto na niya si Madam. Masama kasi ang pakiramdam nun kanina kaya hindi na lang muna namin inistorbo. Salubong sa kanya ng katulong nila. Okay, sagot niya sa katulong. Nakatayo sa harap ng pinto ng kanyang ina si Mark. Gusto sana niya makausap ang ina pero sa sinabi ng katulong ay bumalik na lang siya sa kwarto niya. Dala sa pagkahilo ay kaagad na nakatulog ang binata. Kinabukasan pagkagising niya ay bumaba kaagad siya ng kusina dahil kumakalamang sikmura niya. Hindi kasi siya nakakain kagabi. Gumising na ba si Mommy? Tanong niya sa katulong habang umupo siya sa center table habang nagtitimpla siya ng kape. Sir, hindi pa rin po gumigising si Ma'am. Kanina pa namin siya hinihintay. Hindi naman niya gawain ng hindi gumising ng maaga. Mabilis na tumayo si Mark at tinakbo ang hagdan papunta sa kinaroroonan ng kwarto ng kanyang ina. Bigla kasi siyang kinutuban sa sinabi ng katulong sa kanya. Mabilis niyang binuksan ang pinto at tinawag ang ina na nakahiga lang sa kama. Mom! Oh the heck! Biglang nahintatakutan si Mark nang makitang amputla ng kanyang ina. Mabilis nitong binuhat at halos takbuhin na lang niya ang hagdan dahil sa takot. Mabilis naman na binuksan ng katulong ang kotse niya at kaagad na isinakay ng kanyang ina. Sumama na rin ang isa pa nilang katulong at iyon ang kasama ng kanyang ina sa backseat. Damn it! Galit na sabi ni Mark nang maipit sila sa traffic. Oh come on! Heck, bilisan niyo! Mura niya ulit. Mom, hold on please. Don't leave me. Takot niyang sabi habang nililingon ng kanyang ina sa backseat. At nang makawala sa traffic ay halos paliparin na niya ang kanyang sasakyan para mapabilis ang pagdating nila sa ospital. Kaagad namang inasikaso ng mga doktor ang kanyang ina pagdating nila doon. Hindi mapakaling nagpapabalik-balik sa paglalakad si Mark habang hinihintay ang paglabas ng doktor. Paglipas ng ilang sandali ay lumabas na ang doktor na kaagad namang sinalubong ni Mark. How is she, Doc? Is she okay? Kaagad na tanong niya sa doktor. Tatapatin na kita, Mark. Stage 4 na ang sakit ng iyong ina. Matagal ko na siyang... What do you mean? Anong stage 4? Are you kidding me? Galit na sabi ni Mark sa doktor ng ina. I'm not kidding, Mark. Your mom have stage 4 cancer sa kanyang buto. Matagal ko na tong sinabi sa kanya na magpa-opera na para maagapan ang pagkalat ng sakit niya pero ayaw niyang makinig sa akin. At alam kong wala kang alam sa lahat ng to. Dahil hindi niya to sinasabi sa'yo. Nakikiusap din siya sa akin na wala akong babanggitin sa'yo. Sorry pero may taning na ang buhay ng iyong ina. Parang binagsakan ng langit at lupa si Mark nang marinig ang sinabi ng doktor sa kanya. Hindi niya alam kung anong sasabihin niya. Nanghihina siyang napaupo sa upuan at nakayuko siya habang nasa mukha ang 2 kamay. Nagising ang ina ni Mark na puting paligid kaagad ang bumungad sa kanya. Nang lingunin niyang nakahawak sa kamay niya, nakita niya ang kanyang anak na payapang natutulog. Hindi niya alam kung ilang oras ba siyang tulog bago nagising. Halos wala na siyang lakas kaya mahina lang niyang pinisil ang kamay ng anak niya. Mom, napamulat ng mata si Mark nang maramdaman niya ang kamay niyang parang pinisil. May masakit ba sa'yo? Bakit hindi mo sinabi sa akin na may dinaramdam ka pala?
Bakit mo nagawang ilihim sa akin ang sakit mo? Naiiyak na sabi ni Mark sa ina. Matamis lang nang umiti ito sa kanya. Mahal na mahal kita, Mark. Ayokong mag-alala at istorbohin ka sa trabaho mo. Alam kong pagod ka palagi eh. Damn it, Mom! Kailanman hindi ka naging istorbo sa akin. Ikaw na lang ang mayroon ako eh. Hindi ko ahayaan na mawala ka sa akin. Kaya dadaling kita sa ibang bansa. Magagawan pa natin to ng paraan, okay? Umiling lang ang kanyang ina habang hawak ang kamay niya. Alam kong konti na lang ang natitira kong mga araw, anak. Kaya gusto kong bago man ako mawala, makita muna kitang ikasal sa babaeng yun. Napapikit si Mark at huminga ng maluwag. Okay. Ibibigay ko sa yung gusto mo but please, lumaban ka naman para sa akin, Mom. Nagmamakaawang sabi ni Mark sa kanyang ina. Nakangiting nakatingin sa anak niya si Gabriela. Pangako anak, aabutan ko munang ikasal ka bago ako mawala. Mahinang ani ni Gabriela sa isip niya. Matapos matulog ang kanyang ina, ay hinagilap ni Mark ang kanyang cellphone para tawagan ng kaibigan niya. May balita na ba sa pinagagawa ko? Meron na. Pumunta ka ngayon dito sa bahay. Dito na hinatid ng mukong ang resulta sa pinapatrabaho mo. Matapos patayin ng tawag ay inihabilin niya muna ang ina sa kaibigan nilang doktor para makuha ang resulta sa inutos niya. Nandyan ang lahat ng impormasyon na gusto mo. At alam mo ba kung anong nakakagulat? Dahil ang babaeng nagligtas kay tita nung muntik na siyang masagasaan malapit sa hotel niyo. At ang babaeng sumampal sa iyo ay iisa. Hindi ko alam kung maswerte ang babaeng yun o hindi. Nakangiting ani ni Drew sa kaibigan niya. Matapos mabasa ang laman ng mga papel ay kaagad na pinaasikaso ni Mark ang kasal niya. Hey! Ano bang nangyayari? Takang tanong ni Drew sa kaibigan niya. Mom have a stage 4 cancer at may taning na ang buhay niya. Seryosong sabi ni Mark sa kaibigan. What? Oh my goodness! Kailan mo lang nalaman? Kagabi lang. At hiniling niyang pakasalan ko ang babaeng yan bago siya mawala. Ang tanong kung papayag bang babaeng yan. Sa tingin ko hindi mo siya basta mapapapayag. Babayaran ko siya kung gusto niya basta pumayag lang siya. Determinadong sabi ni Mark. O sige, sa opisina ko bukas pumunta ka. Pero paano kung hindi siya pumayag? Iyaharap ko siya kay Mami. Tumango na lang sa kaibigan si Drew. Alam niyang gagawin ng kaibigan ng lahat para sa kanyang ina. Dahil mahal na mahal niya ito. Kinabukasan sa kumpanya. Habang nagtitipa sa kanyang computer bigla na lang may tumawag sa kanya. Serena, gusto ka raw makausap ni Sir Drew. Importante raw. Bakit daw? Hindi ko rin alam eh. Punta mo na lang. Kinakabahan na tumayo si Serena. Alam ni Drew na may nangyari kahapon. At ang ikinatatakot niya ay kung baka tanggalin na siya nito. Wag naman sana. Paano na lang ang tiyahin kung umaasa sa akin kung matatanggal ako rito? Mahina niyang anis sa sarili niya. Kumatok muna siya sa pinto bago siya pumasok. Good morning sir, pinapatawag na raw po ako? Magalang niyang sabi sa kanyang boss. Yeah. Nang umikot paharap sa kanyang upuan ay parang ipinako si Serena at nakatingin sa lalaking seryoso at walang emosyon ng mukha. Oh goodness, anong ginagawa niya rito? Tanong ni Serena sa isip niya habang mataman lang na nakatingin sa gwapong binata na nakaupo sa swivel chair ni Drew. Akala ko po Sir Drew. Sige po, babalik na lang po ako mamaya. Tatalikod na sana si Serena nang magsalita si Mark. Gusto kong pakasalan mo ko. Diretsyong sabi ni Mark sa dalaga. What? Nanlalaki ang mata ni Serena dahil sa narinig. Pero nang makabawi ay kaagad siyang tumitig kay Mark. Diretsyohin mo na ako, sir. Anong kasalang sinasabi mo? Ikaw ang gusto ni Mami na pakasalan ko. Kung hindi ka papayag, babayaran kita. Basta magpakasal ka lang sa akin. Diretsyong sabi ni Mark. Pasensya ka na, sir ha. Pero hindi ko pinagbibili ang kalayaan ko. Kahit bayaran mo pa ako ng ilang milyon, mas pipiliin ko pa rin ang kalayaan ko. Diretsyong sagot ni Serena sa kaharap. Napahilot sa kanyang noo si Mark. Dahil ang akala niya, kaya niyang pasunurin ng dalaga kapag binayaran niya ito pero nagkamali pala siya. Kung wala na po kayong ibang kailangan, babalik na po ako sa trabaho ko. Tumayo na si Serena at mga alis na nang magsalita ulit si Mark. Nasa ospital ngayon ang mami ko dahil may sakit siya. At hinihiling niyang pakasalan kita bago man lang siya mawala. Napatigil sa paghakbang si Serena nang marinig ang sinabi ni Mark sa kanya.
Huwag mong idahilan yung nanay mo sa kalokohan mo. Baka karmahin ka. Sa tingin mo ba makikiusap ako sa'yo kung hindi pa totoong sinasabi ko? Abay, sino ka ba sa tingin mo? Para paglaanan ko ng oras. Kung hindi lang dahil sa aking ina, hindi ako makikiusap sa'yo. Lumabas na ang pagka-arugante ni Mark. Halatang mabilis itong maubusan ng pasensya. Natigilan si Serena sa sinabi ng binata sa kanya. Naitanong niya kagad sa sarili niya kung sino nga ba siya para habulin ng isang sikat na CEO. Kilala na kasi niya ito dahil sa mga katrabaho niya. Kung hindi kita mapapapayag, sana dalawin mo man lang ang ina ko sa ospital dahil gusto ko niyang makita. Tumayo na si Mark at nauna nang umalis kay Serena. Mas lalong hindi nakaimik si Serena sa nakikitang pakikitungo ni Mark sa kanya. Masyadong malaking 1 milyon kabayaran ng pagpapakasal mo sa kanya, Serena. Isa pa, may kasunduan kayo. Kasal ka lamang sa kanya sa papel. At pag wala ng kanyang ina, ipapaanal niya kagad ang kasal niyo. Sana naman pag-isipan mo itong mabuti. Matapos magsalita ni Drew na kapapasok lang sa opisina niya, ay nagpaalam na si Serena na lumabas na. Nakaupo sa kanyang upuan si Serena habang lutang ang isip niya. Hindi siya makapaniwalang napahilot sa sentido niya. Naghihinala na siya kung sinong ina ni Mark. Pero gusto niya pa rin makasigurado. Sobrang sikat mo naman, Serena, kung makakapag-asawa ka ng isang CEO. Bukod sa makalaglagbanteng kagwapuhan nito, mayaman pa. Sabi ng kabilang bahagi ng isip niya. Agad na naihilig ni Serena ang ulo niya dahil sa naisip. Nang dumating na ang hapon ay umalis na sa kumpanya si Serena. Kahit nakasakay na siya sa jeep, ay iniisip niya pa rin ang sinabi ng binata sa kanya. Pagdating niya sa kanilang apartment, ay mabilis niyang hinanap ang calling card na ibinigay ng ginang sa kanya. At nang matagpuan to ay kaagad niya itong tinawagan. Hello? Sino po sila? Kaagad na ibinaba ni Serena ang tawag. Nang hindi ang babaeng kausap niya sa hotel ang sumagot. Kinakabahan din siya kaya minabuti niyang wag na lang tumawag ulit. Gusto kong maging asawa ka ng anak ko, iha. Ang tinig ng ginang ang nagpapabalik-balik sa tenga ni Serena. Imposible namang siya yun. Ang lakas pa kaya nun nung magkausap kami. Ay, kung ano-ano na lang itong pumapasok sa isip ko Makaluto na nga lang. Matapos magluto ng hapunan, ay kaagad na siyang kumain. Wala si Rin kaya siya lang mag-isa. Matapos hugasan ng pinagkainan niya, ay natulog siya at kinalimutan na mga bumabagabag sa isip niya. Kinabukasan, sa ospital ay nagkagulo ang mga doktor at nagsitakbuhan ng mga nurse papunta sa isang kwarto. Wala sa sariling napasunod naman si Serena doon. Wala sa isip niyang pumunta ng ospital. Pero nang maisip niya ang sinabi ni Mark sa kanya, kinabukasan ay kaagad siyang nagpasyang pumunta na lang doon. What are you doing here? Hindi nakagalaw si Serena sa kinatatayuan niya nang marinig ang malamig na boses ng tao sa likuran niya. Gusto ko lang makasiguro na nagsasabi ka ng totoo. You think nagsisinungaling lang ako? Ay hindi naman sa ganun. Pangangatwiran niya. Magsasalita pa sana siya nang hilahin siya ni Mark papasok sa kwarto ng kanyang ina. Hindi makapaniwalang nakatingin si Serena sa ginang na nasa hospital bed. Sobrang payat na nito. Mabilis na nag-ibang itsura nito. Kahit ilang araw pa lang na hindi niya ito nakita. Anong sakit ang meron siya? Bakit ganun lang kadali na bumagsak ang katawan niya? Seryoso niyang tanong sa binata. Bone cancer ang sakit niya. At may taning na ang buhay niya. Hindi ko isusugal ang sarili kong kaligayahan para lang sa walang kabuluhan. Ngayon nakita mo na ang kalagayan ng aking ina. Sana mag-iba ng isip mo at pumayag na sa gusto ko. Hindi sumagot si Serena sa binata. Tahimik lang siya habang hinahaplos ang noon ng natutulog na ginang. Sobrang naaawa siya dito. Wala na rin kasi siyang ina. At ang kinikilala niya ngayong ina ay ang kanyang tiyahin. Pag-iisipan kong sinabi mo, sa ngayon naalis na muna ako. Hindi na nagtagal si Serena sa ospital. Umalis na siya. Tama na sa kanya na nalaman niyang ang ginang na sinasabi ni Mark at ang tinulungan niya ay iisa. Mabilis lang na lumipas sa mga araw. Naiinip na si Mark kung papayag ba si Serena sa alok niya. Kahit dagdagan niyang ibabayad niya rito ay gagawin niya. Basta't mapagbigyan lamang niya ang kanyang ina. Bubunutin na sana niya ang kanyang cellphone para tawagan ng dalaga. Nang bumukas ang pinto ng kwarto ng kanyang ina,
at pumasok doon ang kanina pa niyang hinihintay. Pasensya ka na kung ngayon lang ako nakabalik. Nasira kasi yung cellphone ko eh. Bibili na lang siguro ako kapag nakasahod na ako. Kaagad na sabi ni Serena nang makapasok siya. No need. Ako nang bibili ng cellphone mo para makontak naman kita kapag may kailangan ako. Hindi na sumagot pa si Serena sa lalaki. Nilagay na lang niyang dala niyang prutas sa maliit na mesa. Saka hinarap si Mark. Papayag na ako sa gusto mo. Agad na kumislap ang mga mata ni Mark nang marinig ang sinabi ng dalaga. Salamat. Ngayon din na ipapaasikaso ko na sa aking tauhan ang mga kakailanganin sa madaliang kasal natin. Tumangulang si Serena at di na nagsalita pa. Nang magising si Gabriela, ay si Serena kaagad ang bumungad sa kanya. Kahit nangihina siya, ay ngumiti pa rin siya ng matamis sa dalaga. Iha, Serena, masaya ako nandito ka. Nakangiti niyang sambit sa pangalan ng dalaga. Nabalitaan ko po ang nangyari sa iyo, tita, kaya dinalaw kita dito. Kamusta ka na? May dala akong mga prutas para sa iyo. Mabuti yan para sa kalusugan mo. Nakangiti pero batid sa boses ni Serena ang lungkot. Nag-abala ka pa, iha, pero maraming salamat. Nakangiting sabi nito sa dalaga. Si Mark na nasa gilid lang nila ay parang nakalimutan na ng kanyang ina. Nang makita nito si Serena, nakita rin niya kung papaano ngumiti ang kanyang ina sa kaharap nitong dalaga. Matagal din bago umuwi si Serena, habang may ngiti naman sa labi si Gabriela na bumalik sa pagtulog. At bago siya pumikit, ay sinabihan niya muna ang anak niya na kailangan na niyang asikasuhin ang kasal nila ng dalaga. Hindi na nagkomento pa si Serena sa gusto ng ginang. Hinayaan na lang niya ito dahil pumayag naman siya sa offer ng anak nito. Mabilis lang na natapos ang lahat ng kailangan nila. Sakay sa isang wheelchair ay nakangiting nakatingin si Gabriela sa gwapo niyang anak. At kay Serena na ngayon ay naglalakad sa red carpet habang hawak ang bulaklak na siya mismong pumili para sa dalaga. Isang matamis na ngiti ang pumaskil sa labi ni Gabriela nang masaksihan ng pag-aido ng dalawang tao sa may altar. Ngayon ay masaya na akong lilisan ng mundong ito dahil nakita ko nang naging mabuti ng kalagayan ninyong dalawa. Congratulations mga anak ko. Huling salita ni Gabriela bago pumikit sa kanyang kinauupuan. Sa araw mismo ng kasal ni Mark at Serena ay binawian ng buhay si Gabriela habang nakaupo ito sa wheelchair niya. Halos magwala naman si Mark sa simbahan nang malaman na wala ng buhay ang kanyang ina. Marami ang nalungkot sa pagkawala ni Gabriela. Hindi lang kasi ito mabait, matulungin at mapagmahal din to, kaya marami ang nagmamahal sa kanya. Sobrang sakit ang nararamdaman ni Mark habang nakatingin sa inang nasa loob na ng kabaong. Hindi niya alam kung papaano at kung saan siya mag-uumpisa ngayong wala na ito sa tabi niya. I miss you, Mom. I love you. Ang sakit ng naging regalo mo sa akin. Ikaw ang may gusto nito pero iiwan mo rin pala ako kaagad. Umiiyak na sabi ni Mark. Nakakabaklaman sa isang lalaki ang umiyak. Pero pagdating sa kanyang ina, hindi niya mapigilan na tumulo ang mga luha niya. Bro, pahinga ka na lang muna. Ilang araw ka nang walang tulog. Tingnan mo nga yung sarili mo sa salamin. Akala mo ba matutuwa si tita na naging ganyan ka sa pagkawala niya? Kung buhay lang yun, siguradong binubungangaan ka na naman nun. Kausap ni Drew sa kaibigan niya. Isa siya sa nalungkot nang mawala si Gabriela. Malaki rin kasing naitulong nito sa kanya. Hayaan mo muna ako, bro. Ilang araw na lang ay hindi ko na makikita pa ang aking ina. Gusto ko lang sulitin ang araw na nakikita ko pa siya. Mahinang anya ni Mark. Kung ayaw mo magpahinga, kahit kumain ka man lang kahit konti. Where is she? Tukoy ni Mark kay Serena. Pinagpahinga ko muna siya dahil tulad mo wala rin siyang saktong tulog. Napabuntong hininga si Mark habang itinatakip sa mukha niya ang kanyang kamay. Anong plano mo ngayon? Gusto ko munang ipalibing si Mami. Saka ko naaasikasuhin ang tungkol sa aming dalawa. O sige, ikaw ang bahala. Nang magising si Serena mula sa pagkakatulog, ay saglit lang siyang naglinis ng katawan. Saka siya bumalik kung saan sila Mark. Nagtimpla na rin siya ng kape nila ni Mark para kahit papano ay may laman ng tiyan nito kahit kape lang.
Uminom ka muna ng kape. Agad na palingon si Mark sa babaeng nagsalita habang may dala itong tray na may lamang 3 baso ng kape. Salamat, Serena. Pasasalamat ni Drew sa kanya. Walang anuman po, sir. Ito naman sa'yo, Sir Mark. Inilapag ni Serena ang isang baso ng kape at tumabi siya ng upo sa mga ito. Kahit asawa siya nito ay sir pa rin ang itinatawag niya rito. Mabilis lang na lumipas sa mga araw. Tuluyan nang inihatid sa kanyang huling hantungan si Gabriela. Hindi ko po lubos akalain na mangyayari po ito sa inyo. Salamat po sa kabutihan na nagawa niyo sa akin. Paalam, Ma'am. Mahinang sabi ni Serena sa biyanan. I really missed you, Mom. I love you. Halos hindi na marinig ang boses ni Mark dahil sa hina ng pagkakasambit niya sa kanyang sinabi. Matapos ang libing kinabukasan ay ipinatawag ni Mark ang abogado ng kanyang ina para malaman ang last will nito. Wala akong interes sa mana mula sa iyong ina. Binayaran mo lang ako kaya ayun lang ang hihingin ko. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Mark sa babae. Ngayong wala na si Ma'am Gabriela, hindi mo naman kailangan magpanggap na mag-asawa tayo dahil hindi na yun kailangan. Agad na palingon si Mark sa gawin ng asawa niya nang tumayo na ito. And where do you think you're going? Uuwi na ako sa apartment ko. Ikaw na lang ang maghintay sa abogado niyo at isend mo na lang sa bank account ko ang bayad mo. Parehong nagkatinginan si Mark at ang kaibigan niya dahil wala man lang interes si Serena sa naiwang mana ng kanyang ina. Pagdating ni Serena sa kanyang apartment ay kaagad siyang humiga sa kanyang kama at hinayaan ang sarili na hilahin ng antok. Paggising ni Serena ay ang cellphone kaagad niyang hinanap. Napamulagat at nawala ang kanyang antok nang makita ang laman ng text. Galing yun sa bangko at nakasaod doon na may perang inihulog sa account niya. Agad na pabuntong hininga si Serena. Tumayo na siya para maligo. Nakahanda ng lahat ng gamit niya dahil aalis na siya sa apartment na yon. Saka na lang siya magsisend ng resignation kapag nakaalis na siya sa apartment niya. Siya na lang mag-isa doon dahil nauna umuwi si Rain sa kanila dahil nasa ospital ang ina nito. Wala pa rin ba si Serena? Tanong ni Drew sa sekretarya niya. Sir, nag-email po si Serena ng resignation niya eh. Umalis na po siya sa kanyang trabaho. Sagot ng sekretarya niya sa kanya. Hindi nakapagsalita ang boss ng Serena. Ganoon din si Mark na naghihintay din pala kay Serena. Nang magkatinginan ng dalawa, ay mabilis silang tumayot sabay na lumabas ng opisina. What the heck? Kaagad na napamura si Mark nang malaman na wala na sa apartment niya si Serena. Where the hell is she? Naihilamos ni Mark ang kamay sa kanyang muka. Sakit talaga sa ulong babaeng yun eh. Porket nakuha na niya ang bayad ko sa kanya. Hindi ba niya alam na mas malaki makukuha niyang pera kapag nakipagtulungan siya sa akin? Sa tingin ko, walang balak si Serena na makihati sa iyo sa mamanahin mo. Dahil kung yun pang intensyon niya, hindi siya aalis sa araw na binasa ni attorney ang last will ni tita. Sigurado kung lumayo na siya ngayon. Tapos na ang trabaho niya. Alam niya kasi na pagpapanggap lang ang ginawa niya. Kaya wala yun sa kanya. Lalo lang hindi mapakali si Mark. Kailangan natin siyang mahanap. Pero saan? Ni wala tayong alam kung saan siya ngayon. Ako nang gagawa ng paraan para mahanap siya. O sige, ikaw ang bahala. Sabihin mo na lang sa akin kung kailangan mo ng tulong ko. Salamat bro. Walang anuman. Para na rin kitang kapatid. Kaya sa abot ng makakaya ko tutulungan kita. Umalis na ang dalawa sa apartment ni Serena at bumalik na sila sa kanilang kumpanya. Sa lugar kung saan naroroon si Serena ay masaya siyang sinalubong ng tiyahin niya. Serena, abay ikaw na ba yan? Masayang sabi ng tiyahin niya sa kanya. Opo tiyang, ako po to. Miss na miss ko na po kayo. Naku, ikaw talagang bata ka. Bakit ngayon ka lang umuwi ha? Natawa na lang si Serena nang hampasin siya ng tiyahin ng walis. Ang sarap mo talagang magmahal tiyang. Sinasaktan mo ko eh. Biro niya sa ginang. Magsasalita na sana ang tiyahin nang may isa pang lumabas ng bahay. Serena? Kuya Bert, nakauwi ka na rin. Abay oo, matagal na. Bakit ngayon ka lang nagpakita dito? Miss na miss ka na namin ah. Sabay akbay nito sa dalaga.
Namiss ko rin naman kayo eh. Talaga? Kung ganon, may pasalubong ako dyan. Sabi ko na yun ang sasabihin mo eh. Natatawang sabi ni Serena habang binitbit ng pinsan ang dala niyang mga bag. Akala mo ba nakalimutan kong pasalubong niyo? Syempre hindi. Kayo pa ba? Nakangiti niyang sabi. Naging maingay ulit ang bahay ng tiyahin ni Serena dahil sa kanya. Ang kulit kasi nito at talagang ayaw paawat. Mabilis na kumalat ang chismis sa kanilang barangay na nakabalik na siya. Kaya ang dating maniligaw ng dalaga, gusto na namang manligaw sa kanya. Bunsoy, may gusto rin na manligaw sa'yo. Papupuntahin ko mamaya. Agad na bilaukan si Serena sa kinain niya nang magsalita ang kuya niya. Kuya, anong bisita? Kaagad na sabi niya nang makainom na siya ng tubig. O bakit? Dalaga ka naman hindi ba? Ilang taong ka na nga ba? Huwag mo sabihin hanggang ngayon wala ka pa ring boyfriend. Huy, ang tanda mo na. Ano ang tanda? Bata pa ako no, hindi kagaya mo. Ikaw nga matanda na bakit wala ka pa ring girlfriend? Ayoko pa magkaroon ng sakit sa ulo. Ganyan kasi yung mga babae sakit sa ulo. Saka wala pa akong pera para ipangbili ng luho na magiging girlfriend ko. Kaya pas na muna ako. Natatawang nakatingin si Serena sa pinsan niya. Yun kasi palagi ang dahilan niya kapag tinatanong niya kung may girlfriend na ba ito. Sa paglipas sa mga araw ni Mark ay wala siyang nagagawang trabaho. Kung pumasok man siya sa opisina para lang pirmahan ang kailangan niyang pirmahan at aalis din kagad siya. Ilang araw ka ng ganyan? May hindi ba ako nalalaman? Makahulog ang tanong ng kaibigan niya sa kanya nang dalawin siya nito sa opisina niya. Bakit? Anong bakit? Wala ka nang nagagawang tamang trabaho at kung magtrabaho ka man, halos ayaw mo nang kumain. Tapatin mo nga ako bro. May gusto ka ba kay Serena? Kasi hindi ka naman ganyan dati ah. Wala nga lang sa'yo mga babae. Deadma lang. Pero ngayon, sabihin mo na sa akin ang totoo nang matulungan kita. Hindi yung sinusolo mong problema mo. Dahil nga lang ba talaga samanan na iniwan ni tita? O gusto mo na rin si Serena? Yung totoo bro. Malakas na buntong hininga ang pinakawalan ni Mark bago ito nagsalita. I don't know kung gusto ko ba siya. Basta isa lang ang alam ko. I missed her so much. Sumilay ang isang pilyong ngiti sa labi ng kaibigan habang nakatingin sa kanya. Si Serena lang palang magpapabalisa sa'yo. Nakangiti nitong sabi sa kaibigan. May problema ka ba? Ang lalim ng iniisip mo ah. Sulpot ni Bert sa tabi ng pinsan niya. Ikaw pala kuya. Ang tanong kong sagutin mo, may problema ka ba? Kanina ka pa nakaupo dito ah, at ang layo ng tingin mo. Anong iniisip mo? Share mo naman sa akin, baka matulungan pa kita. Tipid lang nang umiti si Serena sa pinsan, habang nasa malayo pa rin ang tingin nito. Ikaw ba kuya? Nasubukan mo na bang magmahal? Seryosong tanong ni Serena sa pinsan pero nasa malayo ang tingin niya. Kaya ka ba nagkakaganyan dahil may nagpapatibok na sa puso mo? Malumanay na tanong ni Bert sa pinsan. Sa tingin mo ba kuya may magmamahal kaya sa akin? Napangiti si Bert habang nakatingin sa pinsan niya. Bakit mo naman natanong yan? Hindi mo ba alam na nakuha mo ang ganda na taglay ng iyong ina? Ganun ba? Masyado ka namang honest kuya. Humaba tuloy yung hair ko. Natatawang Anya. Napatawa na lang din si Bert na nakatingin sa pinsan niya. Ano, may balita na ba? Kaagad na tanong ni Mark nang mag-abot sila ni Andrew sa isang bar. Wala pa pero huwag kang mag-alala. Mahahanap din natin siya. Anong silbi ng iniwan ni tita sa'yo kung hindi mo gagamitin para mahanap ang babaeng yun? Wala namang komento si Mark. Lumalagok lang siya ng alak habang nagsasalita si Andrew tungkol sa pinapagawa niya. Ito kasi inatasan niya para hanapin si Serena. Mabilis lang na nagdaan ang mga araw hanggang sa naging buwan. Kauuwi lang ni Serena galing sa palengke at nang pumasok siya sa loob ng bahay ay bigla nilang siyang napaatras nang makita ang panauhin ng pinsan at ng tiyahin sa sala. Oh, mabuti naman at nandito ka na Serena. Kanina pa naghihintay ang bisita mo sa'yo. At ano tong sinasabi niya na asawa mo raw siya? Ikaw talagang bata ka. Sinasabi ko na nga ba't may dahilan kung bakit ka umuwi rito.
Nanlalaki ang mga mata ni Serena na napatitig sa dalawang lalaki na nakasandal sa sofa habang nakatingin sa kanya. Kuya, nagbibiro lang naman po siguro sila. Takot na anyan ni Serena sa pinsan niya. Ano bang ginagawa niyo rito? Nagtatakang tanong niya sa dalawang lalaki nang makabawi mula sa pagkabigla. Sinusundo na kita at kailangan na kitang iuwi sa bahay natin. Bakit mo ba kasi ako nilayasan Ang sarapan ng pag-uusap natin nung araw na umalis ka. Kita pa ang lungkot sa mukha ng mga mata ni Mark. Hindi naman nakapagsalita si Bert. Ganon din si Andrew habang si Serena ay sumama ang timpla ng mukha niya. Anong sinasabi mo dyan? Anong masarap ang pag-uusap natin? Gusto mo sabihin ko sa kanilang na pag-usapan natin ang araw na yon? Mahina pero nakataas ang kilay na sabi ni Serena. Ang akala ni Mark ay madadala niya sa pagmamakaawa niyang dalaga. Pero mukhang galit na naman to sa kanya. Serena, akin na nga yung dala mo at mag-usap muna kayo ng asawa mo. Mamaya na tayo mag-usap. Kuya, hindi ko po siya asawa. Giit niya sa pinsan. Mamaya ka na magpaliwanag. Kausapin mo muna siya nang makauwi na sila. Walang nagawa si Serena nang iwan na sila ng pinsan niya. Pati si Andrew at ang tiyahin niya ay umalis na rin. Ano ba kasing ginagawa mo ito? At ano yung acting mo kanina? Baka lang nakakalimutan mo ha? Wala na ang iyong ina. At pagpapanggap lang ang lahat ng kung anong meron tayo. Mahinahon na aning ni Serena pero sa loob niya ay gusto na niyang magwala dahil sa kilig. Akalain mo ba naman na hinanap talaga siya nito? Why? I'm telling the truth. I'm your husband. At kahit napilitan ka lang at ako, legal pa rin ang kasal na yon. Pwede maghiwalay na tayo. Matapang na sabi ni Serena. Kahit ang totoo'y nasasaktan siya sa kung ano man ang binitawan niyang salita. No. Anong no? Anong no ang pinagsasasabi mo dyan? Nagtatakang tanong ni Serena sa asawa. Ako ang magdidesisyon kung kailan tayo maghihiwalay. At kung hindi ko sasabihin na maghiwalay tayo, wala kang magagawa. Kung hindi ang maging asawa ko, pagsilbihan ako at ipagluto ng pagkain ko sa ayaw at sa gusto mo. Apa, anong akala mo sa akin? Maid mo? Muntik nang maibuga ni Andrew ang kinakain niya. Habang si Bert naman ay naiiling na lang na nakikinig sa maingay niyang pinsan. Nasa kusina lang sila, pero rinig niya ang pagtaas ng boses ni Serena. Dahil sa kagustuhan ni Mark ay walang nagawa si Serena kung hindi ang sumama dito, pabalik ng Maynila. Pero bago yon, kinausap muna siya ng pinsan at tiyahin nito. Naaalala pa niya ang ginawang sermon sa kanya ni Bert at ng tiyahin niya bago siya nakaalis. Are you okay? Nag-aalalang tanong ni Mark sa asawa nang makitang tahimik lang to. Hanggang kailan natin to gagawin? Tanong ni Serena habang nasa labas ang tingin niya. Gusto sanang sabihin ni Mark dito na hanggang sa magustuhan siya nito, pero hindi niya kayang sabihin dito kung ano man ang nararamdaman niya. Nakarating sila sa malaking bahay nang ganun pa rin si Serena. Wala pa rin siyang kibo na bumaba ng sasakyan. At nang inilibot niyang paningin niya sa paligid, kita niyang magandang hardin kung saan may mga magagandang bulaklak ang nandoon. Alam niyang tanim yon ng ina ng asawa niya. Nang maalala ang ginang ay napabuntong hininga na lang siya. Let's go sa loob. Sumunod si Serena sa asawa niya. Dahil sa ayaw at sa gusto niya, doon pa rin naman ang punta niya. Gutom ka na ba? Nagpaluto na ako sa katulong ng pagkain at nakahain na ito sa mesa. Malumanay na sabi ni Mark. Pwede bang mabihis muna ako? Tila tinablan pa ng hiya si Serena sa harap ng asawa niya. Sure, sasamahan na kita sa kwarto. Sumunod si Serena sa asawa niya papunta sa taas. Nang makarating sila doon ay huminto sila sa isang malaking pinto. Ito na ba ang magiging kwarto ko? Tanong niya na makapasok na siya sa loob. Sobrang lawak kasi ng kwarto at ang ganda pa ng design sa loob noon. Yes, this is our room. What? Iisa lang tayo ng kwarto? Yes. Oy, is there a problem? Pero hindi ba pwedeng sa kabilang kwarto na lang ako? Marami naman sigurong kwarto dyan available, hindi ba? Hindi naman siguro kailangan magkasama tayo sa iisang kwarto. No, you're my wife. Kaya kung nasan ako, dun ka rin. And no buts. Hindi ako tumatanggap ng hindi. Kaya mag-shower ka na bago pa lumamig ang pagkain. Parang bata na sumunod si Serena sa asawa niya. Pagkatapos niyang maligo ay nagbihis na rin siya dahil may dala naman siyang damit sa loob ng banyo. You're done?
Bahagyang tumango si Serena habang nakatingin si Mark sa kanya. May problema ba? May dumi ba sa mukha ko? Takang tanong ni Serena. Nothing, let's go. Nauna nang naglakad si Mark habang si Serena nagtatakang nakatingin sa lalaki nagmamadaling lumabas ng pinto. Naiiling na sumunod siya rito. Pagdating niya sa dining area ay nagsimula nang kumain si Mark. May pagkain na rin at ulam sa plato niya. Kaya umupo na lang siya at nagsimula na lang din kumain. Hindi man lang nag-abalang hintayin ako. Kala ko bumait na to. Mahinang palatak ng isip niya. Bala ko palang mag-apply ng trabaho bukas since nandito na rin naman ako sa Maynila. Basag ni Serena sa katahimikan nila na mag-asawa. No, hindi mo na kailangan pang magtrabaho. I'll give you kung ano man ang gusto mo. Asawa na kita kaya kung ano man ang meron ako, sa'yo na rin. At bago ko makalimutan, halos kalahati ng mamanahin ko kay mami ay sa'yo nakapangalan. Sayang naman kung hindi mo gagamitin. Halos mabilaukan si Serena dahil sa narinig sa asawa. Anong ibig mong sabihin? Gulat na sabi ni Serena. Sasabihin ko mamaya, kumain ka na muna. Walang nagawa si Serena kung hindi ang kumain na lang. At dahil gutom siya ay naparami ang kain niya. Matapos nilang kumain ay dinala ni Mark ang asawa sa sala para dun sila mag-usap. Halos walang masabi si Serena dahil sa mga nalaman niya. Hindi niya alam kung bakit yun naisipan ng ina ni Mark ngayong hindi naman siya lubos na kilala nito. Pero wala akong pakialam sa mamanahin ko. Gusto ko lang ng buhay na tahimik at wala sa isip ko na darating ako sa ganitong punto. Kung kaya mo ako kinuha sa probinsya dahil sa manang yan, ibibigay ko naman yan sa'yo lahat eh. Dahil hindi ko ugaling gumastos ng pera na hindi ko pinaghihirapan. Isa pa, sa'yo naman talaga yan. Kaya karapatan mong bawiin sa akin yan. Mahabang sabi ni Serena. Gustong sabihin ni Mark sa asawa na wala siyang balak na kunin ang minana nito sa kanyang ina. Pero hindi niya kayang magsalita dahil inunahan siya nito at hindi niya alam kung papaanong ipapaintindi rito ang nais niya. Ilang araw nang nakatira si Serena sa bahay ng asawa niya dahil wala naman siyang nagagawang trabaho dahil sa gusto ni Mark. Mark, gusto ko sana magtrabaho. Malumanay niyang sabi sa asawa niya nang makauwi ito at kasalukuyan silang nasa hapagkainan. Kung gusto mo talagang magtrabaho, pwede kang magtrabaho pero bilang personal assistant ko lang. And that's final. Gusto pa sana mag-react ni Serena pero hindi na lang niya ginawa. Gusto sana niyang bumalik kay Andrew pero sa tingin niya, hindi papayag ang asawa sa gusto niya mangyari. Sa kabila ng pinapakita niyang tapang sa lalaki ay nakatago naman doon ang tunay na nararamdaman niya. Ayaw niyang ipakitang nararamdaman niya dahil ayaw niyang pagtawanan siya nito na hindi naman niya mapapayagan. Habang sa kwarto nilang mag-asawa, ay nakaboxer lang si Mark na lumabas ng banyo dahil katatapos lang niyang maligo. At habang pinupunasan ang basa niyang buhok, ay siya namang pasok ni Serena at halos lumuwa ang mata ni Serena dahil sa nakita. Mabilis na tumalikod siya at dahan-dahan na umalis sa kinatatayuan sa pag-aakalang hindi pa siya nakita ng asawa. At bago siya nakahakbang, ay lumapat na sa balat niya ang malamig na kamay ng asawa niya. At saan ka pupunta? I know naman na pinagpapantasyahan mo ko kapag tulog na tulog tayo. Bakit hindi mo ko titigan ngayon? Sabay paharap niya sa asawa niya. Nakangiting pinagmamasdan ni Mark ang asawang nakapikit habang humarap sa kanya. Sobrang gwapo ko na ba't hindi mo magawang humarap sa akin? Nakangiti niyang sabi sa asawa niya. Gustong-gusto niya itong asarin dahil lumalabas ang pagkatigre nito kapag galit sa kanya. At hindi nga siya nagkamali dahil dumilat to at nakipagtitigan sa kanya. Alam mo, ang ganda mo sana. Kaso ang ugali mo pagkaharap mo ko para kang tigre. Pero bakit sa ibang bait mo? Ang pangit naman nila. Wala sa sariling sabi niya. Alam mo, hindi ka lang hambog. Makapal din pala yung mukha mo, no? Alam mo, alam na alam kong ganyan mga galawan eh. Tapatin mo nga ako, Mark. May gusto ka ba sa akin? Kasi ang mga linya na yan para lang sa mga torpe. Kung may gusto ka man sa akin, sabihin mo na. Malay mo naman sasagutin pala kita. Nakangiting sabi ni Serena at nakipagtitigan kay Mark. Hindi alam ni Mark kung matatawa ba siya o hindi sa asawa niya. At sa halip na mapikon, ay parang naaaliw pa siyang nakatingin dito. Talaga? Kung may gusto nga ako sa'yo, sasagutin mo ba ako kagad?
Hindi ka na ba aalis at iiwan ako? Nangaasar na tanong niya sa asawa. Pero totoo ang tanong niya rito. Kung hindi ba siya nito iiwan? Kung may gusto nga ba siya rito? Si Serena naman ang hindi nakasagot sa tanong ng asawa niya. Napipis at ramdam niya ang pag-init ng pisngi niya dahil sa sinabi ng asawa. Anong pinagsasasabi mo? Imposible ang sinasabi mo. Walang mayaman na maaaring magkagusto sa katulad naming mahihirap. Di ba nga, ang tingin niyo mga mayayaman sa amin, mga hampas lupa. Dahil kung hindi kami kakahig, hindi rin kami makakatuka. Biglang sumeryoso ang mukha ni Mark dahil sa narinig mula sa asawa niya. Ganun na ba talaga ang tingin niyong mahihirap sa aming mayayaman? Totoong may mayayaman na mata pobre. Pero magkaiba kami. At kaya kong patunayan yan sa'yo. Tuluyan nang hindi nakapagsalita si Serena sa sinabi ng asawa. Bigla siyang nahiya dito kaya mabilis siyang tumalikod. Pero bago pa siya makahakbang, ay nahawakan na siya ni Mark paharap sa kanya. At walang alinlangang siniil siya nito ng halik. Nanlaki ang mga mata niya at nagpupumiglas. Pero sadyang malakas si Mark dahil hindi siya hinayaan nito na makawala. Hanggang sa kusa niya ng tugunin ang masuyong halik ng asawa. Nagising si Serena kinabukasan nang tumatama ang sikat ng araw sa mukha niya na nagmumula sa bintanang nakabukas. Shucks! Bakit ang sakit ng balak? Napatigil sa pagsasalita si Serena nang maalala ang ginawa nila ng asawa niya. Agad na nag-init ang pisngi niya at mabilis na nagtalokbong ng kumot nang may mga yapak siyang narinig mula sa labas ng pinto. Breakfast is ready. I know nagising ka na. Sabay kuha niya sa kumot na ginamit ni Serena, pang talokbong. Don't be shy, wife. Asawa mo ko kaya, come on, bumangon ka na para mapaliguan na kita. Sa halip na bumangon ay mas lalo pang nagtalokbong si Serena ng kumot para hindi siya makita ng asawa niya. Sobrang hiya kasing nararamdaman niya. Kahit itong first time niya nahihiya pa rin siya dahil hindi man lang siya tumanggi. Ang bilis mo naman kasing bumigay, pakipot ka pa eh. Gustong-gusto mo naman ang ginagawa niya. Sabi ng kabilang bahagi ng isip niya, kaya mas lalong nag-init ang pisngi niya dahil sa naisip. At dahil hindi siya mapilit ng asawa, ay mas minabuti ni Mark na buhatin nilang si Serena sa banyo dahil lumalamig na ang hinanda niyang pagkain. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ko! Naglulumikot na sabi ni Serena. Kamalikot, baka mahulog ka sa sahig. Sita ni Mark sa asawa niya. Dahil sa sinabi ni Mark, ay hindi na naglumikot pa si Serena. Takot lang niyang mahulog sa sahig. At nang makapasok na sila sa loob ay, saka palang kinuha ni Mark ang kumot na ibinalot ni Serena sa katawan niya. Pero pinigilan to ni Serena. Tumalikod ka! Utos ni Serena sa asawa niya. Ngayon ka pa ba mahihiya sa akin? Nakita ko na lahat yan kagabi kaya... Mabilis na tinakpan ni Serena ang bibig ng asawa niya. At dahil sa ginawa niya, ay nahulog sa sahig ang kumot na nakabalot sa katawan niya. Nanlaki ang mga mata niyang nakatingin kay Mark at para hindi siya mahiya ay mabilis siyang niyakap ni Mark para hindi nito makita ang pagngiti niya. Dahil hindi mapigilan ng sarili ay gumapang ang kamay ni Mark sa katawan ni Serena na kaagad namang ikinainit niya. At nang maglapat ang labi nilang mag-asawa ay tuluyan nang nawala sa sarili si Serena. Thank you. I love you. Mahina ang pagkakabigkas ni Mark sa huli niyang sinabi para hindi ito marinig ni Serena. Matapos niyang paliguan ng asawa ay sabay na silang lumabas ng kwarto. Let's eat. Nakangiting aya ni Mark sa asawa niya. Ito na ang naglagay ng pagkain sa plato niya at pinaupo siya ng maayos. Natapos ang breakfast ng dalawa na tahimik lang si Serena. Lihim niyang pinakikiramdaman ng asawa niya pero parang nag-iba na ito. May problema ba? Nagtatakang tanong ni Mark sa asawa. Bakit parang ang bait mo yata ngayon? Hindi na niya napigilan pang magtanong dito. Lahat naman ng tao pwedeng magbago kung kailan niya gusto, di ba? Pero bakit parang biglaan naman yata? Takang tanong pa rin ni Serena. Nakangiti lang na hinaplos ni Mark ang mukha ng asawa niya. Hanggang sa mga oras na yun ay hindi siya makapaniwalang mahal na niyang babae na gusto ng ina para sa kanya. Nagdaan pa ang mga araw, naging linggo at naging buwan. Manang, nakauwi na po ba si Mark? Tanong ni Serena sa katulong nila. Hindi pa siya umuwi, iha. Tumawag siya kanina at sinabing gagabihin siya sa pag-uwi.
Bakit? May problema ba? Wala naman po manang, nagtatanong lang. Tinalikuran na niya ang ginang at hindi na ito muli pang kinausap. Anong nangyari doon? Bakit parang binagsakan ng langit ang mukha nun? Nagtatakang tanong ng isa pang katulong sa kanilang mayordoma. Lumalabas na naman ang pagkachismosa mo, Lena, ha? Bumalik ka na sa trabaho mo't baka mabatukan pa kita riyan. Ito naman, syempre nakiki-update lang din naman ako sa buhay ng mga amo natin. Mahina nitong bulong sa mayordoma. Kaya yun, tinamaan tuloy ito sa hawak ng ginang na walis. Manang naman! Reklamo kaagad nito. Ano? Gusto mo ulitin ko pa? Napakamot na lang sa kanyang ulo si Lena at iniwan ng mayordoma sa sala. Samantalang sa kinaroroonan ni Mark ay nakangiti niyang pinagmamasdan ang pinaset niyang lugar kung saan niya dadalhin ang asawa at para umamin dito sa kung ano man ang tunay niyang nararamdaman dito. Gusto niyang maging memorable ang unang date nila ng asawa niya dahil napaka-special nito sa kanya at hindi niya hahayaan na makawala pa ito sa pagkakatali nito sa kanya. Sa kwarto naman nila si Rina ay hindi siya mapakali. Gusto niyang makita si Mark at makausap pero ayaw naman ng isip niya hanggang sa may kumatok na sa kwarto nila. Iha, gising ka pa ba? Tanong ng mayordoma sa labas ng pinto. Bakit po manang? Wala sa mood niyang tanong rito. Magbihis ka't may pupuntahan tayo. Kaagad na sabi ng mayordoma. San po tayo pupunta? Saka pinagbawalan ako ni Mark na lumabas. Baka pag nalaman niya po mapagalitan ka pa niya. Isa pa gabi na rin naman po. Eto naman syempre aalis ba tayong hindi nakapagpaalam? Alam kong nabuburyo ka na dito sa bahay. Kaya igagala muna kita ngayon. Nakangiting ani ng ginang. Pero inaantok pa po ako, manang. Gusto ko pa talagang matulog eh. Antok niyang sabi sa ginang. Mamaya na yung tulog mo, iha. Tsak na magagandahan ka sa pupuntahan natin. Pangumbinsin nito sa babae. Mabuti na lang at nadali niya ito kaagad. Pagkapasok ni Serena sa kwarto nila, ay mabilis na tinawagan ng mayordoma ang alaga niya at sinabing pumayag ang asawa niya. Kaya malaki ang ngiting napasipa si Mark sa semento. Salamat manang. Basta, alam mo na yung lugar na to ha. Hihintayin ko kayo rito. Oo, o siya sige na. Ako nang bahala sa asawa mo. Pinatay na ng mayordoma ang cellphone at kaagad na siyang bumaba sa sala. Pagkababa ni Serena ay napamanghap ang mayordoma kay Serena. Ang ganda kasi nito sa suot niyang puting dress na talaga namang bumagay sa balat niya. Napakaganda mo, iha. Nakangiting puri ng mayordoma kay Serena nang makalapit na ito sa kanya. Si manang talaga binobola pa ako. Nahihiyang ani nito sa ginang. Totoo ang sinasabi ko at mas lalo pang mai-inlove sa iyong alaga ko kapag nakita kanya ngayon. Mahina na ang kanyang huling sinabi dahil baka marinig pa ng babae ang sinabi niya. May sinasabi ka ba, manang? Naku, wala, iha. Kaya halika na dahil naghihintay na sa atin ang driver natin. Kaagad na sumunod si Serena sa ginang at kaagad namang pinagbuksan siya ng driver ng pinto. Nang makaupo na siya ng maayos, ay saka palang tuumikot sa kabila. Tahimik lang na nakatingin si Serena sa labas ng bintana habang wala siyang kaide-ideya kung saan sila pupunta. Pagkarating nila sa lugar ay nagtatakang napatingin si Serena sa paligid. Ang tahimik kasi ng lugar at tanging mga ilaw lang ang nandoon. Manang, saang lugar po ito? Malayo po ito sa city, hindi po ba? Oo, iha, huwag kang mag-alala. Walang ibang tao dito maliban lang sa inyo. Maiwan na muna kita dito, ha? Paalam ng ginang. Ayaw pa sanang pumayag ni Serena dahil mag-isa na lang siya doon, pero iniwan na siya namang ito. Nang ilibot niyang paningin sa buong lugar, ay saka pala niya napansin ang nag-iisang mesa na may nakalagay na bulaklak at meron ding mga nakatayong kandila. Sa unti-unti niyang paghakbang papunta sa may mesa, ay siya ring pagtugtog ng isang musika na talaga namang may naaalala siya. Pagkalapit niya sa mesa, ay siya ring paglabas ni Mark na hindi niya alam kung saan to galing. Mark, anong ginagawa mo rito? Anong pakulo to? Naguguluhan niyang tanong sa asawa. Sa halip na sagutin siya ni Mark, ay ginagap lang nito ang kamay niya at dinala siya sa gitna kung saan may maraming mga kandila ang sinindihan ng pabilog. Can I dance with you, my wife?
Parang hinaplos ang puso ni Serena sa tanong nito at sa itinawag ni Mark sa kanya. Kaya wala sa sariling napatango siya sa asawa dito. "You're so beautiful." Malambing na sabi ni Mark habang nakatitig sa mga mata ng asawa niyang nakatingin din sa kanya. Agad naman na nag-init ang pisngi ni Serena dahil sa narinig mula sa kanyang asawa. "Thank you." Mahina niyang tugon dito. "Alam mo bang, nung una kitang nakita, talagang hindi kita gusto? At totoong napilitan lang akong pakasalan ka. At nung namatay si Mami, totoong nung una, maana mo lang ang dahilan kung bakit gusto kitang hanapin para bawiin sa iyo ang lahat na dapat ay para sa akin naman talaga. Pero nung ilang araw na kitang hindi nakita at naging mga buwan pa, hindi ko nga alam kung bakit pero para akong baliw na palagi kang hinahanap ng mga mata ko. At nung time na yon, saka ako palang nasabi sa sarili kong mahal pala kita. Kaya kita gustong makita. I love you, Serena." Parang natuod si Serena nang marinig ang sinabi ng asawa niya sa kanya. "Mahal mo ko?" Gulat niyang tanong dito. Simula nang umamin si Mark sa asawa niya, ay naiilang na si Serena sa kanya. Maging sa pagtulog ay nag-iba na rin to ng kwarto. "May problema ba tayo? Bakit ramdam ko na iniiwasan mo ko?" Malumanay na tanong ni Mark sa asawa niya. Nasa terrace kasi ng kwarto si Serena. Nakatayo siya habang nasa baba ang tingin niya. "Lumayo ka muna sa akin." Malumanay din niyang sabi sa asawa. "Bakit?" "Basta, gusto kong lumayo ka muna sa akin. Ayokong nakikita yung pagmumukha mo." Walang lingon na sabi ni Serena. Napabuntong hininga na lang si Mark. Labag man sa kalooban niya, ay pinagbigyan pa rin niya ang kagustuhan ng asawa niya. Umalis si Mark sa kwarto ng asawa na mabigat sa loob niya. Aminin man niya o hindi, alam niyang sasaktan siya sa inaasal ngayon ni Serena sa kanya. Pagkababa ni Mark sa hagdan, ay siya namang labas ni Serena sa kwarto niya at sinilip ang nakayukong asawa na pababa ng hagdan. Pati siya, hindi niya alam kung bakit siya nagkakaganon. Alam niyang may gusto rin siya sa asawa niya, pero hindi niya alam kung bakit ayaw niya itong makita. Pag wala naman si Mark sa kanilang bahay ay panay ang hanap at tanong niya kung kailan to uuwi. "May problema ba kayo ng asawa mo, iho? Bakit bihira ko na lang siyang nakikita? Saka pag wala ka, panay naman ang tanong niya." Nagtatakang tanong ng mayordoma. "Ano po? Anong sinasabi mo, Manang?" "Totoo ang sinasabi ko. Pag wala ka, palagi kanyang tinatanong kung umuwi ka na ba. Minsan nga naiisip ko kung buntis ba yung asawa mo." Agad natigilan si Mark sa sinabi ng mayordoma sa kanya. Saka siya napalingon sa taas kung nasaan ang kwarto niya. "Sigurado po ba kayo, Manang, na buntis siya? Kasi hindi naman siya ganyan dati. Pati pa nga ako'y nagtataka sa pagbabago ng ugali niya. Ngayon lang, ayaw na ayaw niya raw akong makita. Hindi naman siya galit pero ewan ko ba kung anong dahilan bakit ayaw niyang makita yung mukha ko. Yan ang mga senyalis ng isang buntis. Abay, masyado mo namang ginalingan kung totoo ngang hinala ko." Nakangiting sabi ng ginang. "Maraming salamat sa impormasyon, Manang." Biglang sumiglang katawan ni Mark at kaagad na nagpaalam sa ginang na aalis muna siya. Samantalang kinabahan naman si Serena nang marinig ang pag-uusap ng dalawa. Magdadalawang buwan na nang hindi siya dalawin ng buwan ng dalaw niya. Kaya't kahit siya'y nagdududa siyang buntis nga siya. Sa opisina ni Drew ay napataas ang kilay niya nang makita ang seryosong mukha ng kaibigan. At alam niyang hindi ito pupunta doon kapag wala itong kailangan sa kanya. "Oh, may problema ba? Si Serena na naman ba?" Alam mo ba kung ano yung mga senyalis kapag buntis ang isang babae? Diretsong tanong ni Mark sa kaibigan niya. Napataas naman ng kilay si Drew nang marinig ang sinabi ng kaibigan. "Huh! Huwag mong sabihin na nabuntis mo kagad si Serena ng ganun kadali. Aba, hanga na talaga ako sa iyo ah. Ang bilis mo rin talagang kumilos." Nakangiti nitong panunukso sa kaibigan niya. "Ano namang akala mo sa akin? Mahina para hindi makabuo kaagad?" Proud na sabi ni Mark sabay ngiti sa kaibigan. Pumalatak si Drew at naiiling na nakatingin sa kaibigan na malaki ang ngiting nakatingin sa kanya. Matagal bago natapos sa pag-uusap ang magkaibigan. Nang makitang gumagabi na, ay sabay nang lumabas ng kumpanya ni Drew ang dalawa. "Paano? Tuloy ng pagiging ninong ko niyan ha? Wala nang bawian."
May magagawa pa ba ako? Walang lingon na sabi ni Mark habang dumiretsyong sumakay sa sasakyan niya. Naiiling na sumakay na lang din si Drew sa kotse niya. Habang nasa biyahe, hindi maiwasan ni Mark na mapangiti sa tuwing maiisip niyang buntis nga ang asawa niya. Ngayon pa lang ay excited na siyang masilayan ng sanggol niya. Pagdating ni Mark sa kanilang bahay, ay kaagad na si Serena ang hinanap niya. Nang malaman na nagkukulong na naman to sa kwarto niya, ay doon na siya dumiretso. Wife? Malumanay niyang tawag sa asawa niya pero walang tugon si Serena, kaya nagpasya siyang pumasok na lang. Pagbukas niya ng pinto, ay nakaupo ang asawa niya habang naluluhang nakatingin sa kanya. Hey, what happened? Why are you crying? Nag-aalala niyang tanong rito. Saan ka ba nanggaling? Bakit ngayon ka lang? Umiiyak niyang tanong sa kanyang asawa. May pinuntahan lang ako kaya ako natagalan. Pag-aalo niya sa kanyang asawa at kaagad niya itong niyakap. Ano bang problema? Pwede mo namang sabihin sa akin eh. Tanong uli ni Mark kay Serena. Pero sa halip na sagutin, ay sumiksik lang to sa dibdib niya. Marahan na hinaplos ni Mark ang buhok ng asawa at magaan na hinalikan ang mabangong buhok nito. I love you, wife. Mahinang bulong ni Mark dito pero wala pa rin siyang natatanggap na sagot. Kaya napabuntong hininga na lang siya habang nasa ulo ng asawa niya ang kanyang kamay. Nang maramdaman ni Mark na bumigat na ang paghinga ng kanyang asawa, ay alam niyang tulog na ito. Kaya dahan-dahan niya itong pinahiga sa braso niya. Saka niya ito inayos ng higa sa kama. Nagising si Serena mula sa pagkakatulog dahil sa gutom. Kumalam ng husto ang tiyan niya. Gusto niyang kumain ng mangga. Kahit hating gabi na ay bumangon pa rin siya para humanap ng mangga sa kusina. Pagdating niya dun sa sala ay kita niya ang taong nakaupo dun habang humihikab. At kahit inaantok ay nakatuon pa rin ang mga mata nito sa kaharap niyang laptop. Mark! Mahina niyang tawag sa pangalan ng asawa niya na kaagad namang ikinalingon ni Mark sa kanya. Wife, mabuti naman at gising ka na. Gutom ka na ba? Ipaghahanda kita ng pagkain mo. Anong gusto mong kainin? Kaagad na tanong ni Mark sa asawa nang makalapit ito sa kanya. Gusto ko ng mangga. Walang alinlangan niyang sabi. Okay, let's go to the kitchen. Nauna nang naglakad si Serena. Matapos patayin ng laptop, ay sumunod na rin kaagad si Mark sa asawa niya at inakay siya pababa ng hagdan. Pagdating sa kusina ay pinaghila siya ng upuan ng asawa at pinaupo siya doon. Stay here, ako nang kukuha ng pagkain mo. Gusto ko ng mangga, ayoko ng kanin. Nakangusong sabi ni Serena. No, if you're not gonna eat rice, hindi ka rin kakain ng mangga. Pananakot ni Mark sa asawa niya. Nanubig ang mga mata ni Serena at gustong umiyak. Pero kaagad na hinalikan ni Mark ang mga mata nito. Don't cry, wife. Kahit konting kanin lang ang kainin mo. Basta may laman lang ng tiyan mo. Okay? Wala nang nagawa pa si Serena nang si Mark na mismo nagpakain sa kanya. Ayaw man niyang sinusubuan siya'y wala siyang choice. Dahil hindi siya makakakain ng mangga kung hindi siya sumang-ayon sa gusto nito. Very good. Now, it's time to eat the mango. Kanina pa kasi nakabalat ng mangga si Mark at nakalagay na rin to sa isang mangkok. Nalagyan na rin to ng suka, asukal at toyo. Halos tumulo ang laway ni Serena nang makita ang manggang kanina pa niyang gustong-gustong kainin. Ang sarap! Yummy! Parang ungol ng pagkakabigkas ni Serena habang dinidilaan ang manggang hawak niya. Habang si Mark naman ay napapalunok sa sariling laway nang makita ang ginagawa ng asawa niya. Mabilis na nag-init ang pakiramdam niya nang marinig ang paungol na pagbigkas ng asawa niya habang nasasarapan sa kinakain nitong mangga. Wisit! Mahinang bulong ni Mark. Nakailang mura pa siya sa isipan niya nang tumayo bigla ang kaibigan niya. May nararamdaman ka ba? Nagtatakang tanong ni Serena kay Mark nang makitang parang natigilan to. Don't worry, I'm okay. Nakangiti pa niyang sabi habang pinagmamasdan si Serena. Tumangutango na lang si Serena at nagpatuloy na sa pagkain. Nakalipas ng maraming mga buwan, malaki ng tiyan ni Serena. Mula nang malaman ni Mark na buntis nga ang asawa niya, ay todo alaga na siya rito at dala ng ipinagbubuntis nitong magiging selosa niya. Kaya't kahit na sinong babae ang nakikita niyang kasama ng asawa niya, ay pinapagalitan niya.
Ivy, pakiayos ang lahat ng to. Tukoy niya sa mga papeles. At kailangan bukas ay tapos na yan. Paalala ni Mark sa sekretarya niya. Ilang araw na siyang busy at ilang araw na siyang walang masyadong time sa asawa niya dahil sa naging problema sa kumpanya nila. Copy po, sir. Wala na po ba kayong ibang ipag-uutos, sir? Coffee. Baka gusto mong ipagtimpla kita ng coffee. Nakangiting sabi nito na tilay inaakit ang boss niya. Kasama ba sa trabaho mo ang kita ng asawa ko? Nakataas kilay na sabi ni Serena nang bigla na lang itong pumasok sa opisina ni Mark. Agad natigilan si Ivy nang may nagsalita sa likod niya. What? Asawa? Sino? Ikaw? Natatawang sabi ni Ivy. Baka nagkakamali ka po ng opisina na pinasukan, miss. Wala pang asawang boss namin, di ba, sir? Kaya nilalandi mo siya dahil wala pa siyang asawa, ganun ba? Agad natigilan ng sekretarya na nakatingin kay Serena. At nang bumaba ang tingin niya sa tiyan nito, ay nagpalipat-lipat ang tingin niya sa dalawa. Gusto kong tanggalin mo siya sa trabaho niya ngayon din. Seryosong sabi ni Serena sa asawa niya. Napalunok naman ang sariling laway ang sekretarya nang marinig ang utos ng buntis na babae. Wife, ang hirap maghanap ng sekretarya ngayon at… ganun ba? Mahirap maghanap ng sekretarya? Pero hindi mahirap kapag pinutol ko yung bayag mo? Banta niya sa asawa habang nakatingin siya sa harapan nito. Agad na napatayo ng maayos si Mark at kaagad na dinaluhan ng asawa niya. Habang ang sekretarya ay kinakabahan nang madapo ang tingin ni Mark sa kanya. Pack your things, Miss Ibanez. You're fired. Seryosong sabi ni Mark habang nasa tiyan ng asawa niyang kanyang kamay. Pero sir… baka gusto mong ipakaladkad pa kita palabas dito, Miss Ibanez. Banta ni Serena habang masama ang tingin niya sa sekretarya ng kanyang asawa. Walang nagawa ang sekretarya ni Mark kung hindi ang mag-impake na lang sa mga gamit niya. Nasasayangan siya sa kanyang trabaho pero ayaw naman niyang kaladkarin siya palabas sa mga gwardya. Anong iningiti-ngiti mo dyan? Sita kagad ni Serena kay Mark nang makitang nakangiti itong nakatingin sa kanya. Nothing. Masaya lang ako makitang nagsiselos ka kapag may lumalapit sa akin. Simple niyang tugon sa asawa niya. Hindi ako nagsiselos. Ano akala mo sa sarili mo? Hello? Malditang sabi nito. Pero sa halip na patulan niya ang asawa, niyakap na lang niya ito't siniil ng masuyong halik. Masaya si Mark dahil nakikita niyang mahal din siya ng asawa niya. At kahit magpalit pa siya, makalipas ang ilang buwan ay tuluyan ng nanganak si Serena at isang batang babae ang iniluwal niya. Walang kasing sayang nararamdaman ng mag-asawa nang makita nilang kanilang munting prinsesa. Thank you, wife. Salamat sa sayang ibinigay mo sa akin. Sabay halik ni Mark sa asawa. Ako ang dapat na magpasalamat sa iyo dahil kung hindi mo ako hinanap, wala ako ngayon dito. Dahil mahal kita at wala akong hindi kayang gawin para sa iyo. Mahal na mahal kita, Mrs. Romero. Mahal na mahal din kita, Mr. Romero. Masayang niyakap ni Mark ang asawa niya at siniil to ng masuyong halik. Wakas.